paglulunsad ng Betting Bigas, meron na programa sa mga tricycle at jeepney drivers. Ating pag-usapan kasama si Attorney Genevieve Villacaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig po at mga tagapanood. Magandang tanghali po. Asek, ano po ba naging batayan sa mga pagpili ng tricycle at jeepney drivers bilang unang benepisyaryo ng Betting Bigas na na-roll out sa transport sectors? Originally po kasi talaga, kasama po sila sa pag-uusap po namin previously kay dating Secretary Vince dito sa DOTR previously. Kaya lang po nalipat na siya sa DPWH. Pero yan po yung mga una po naming napag-usapan dati na pag na-roll out nga po yung Betting Bigas ay unahin po yung, kumbaga yung mataas po yung poverty incidence. Alam naman po natin of course yung mga nasa TODA at mga jeepney drivers po ang una-unang maiisip natin pag po yung talagang kumbaga minimum wage earners na po sila na category kasama. So yun po yung naging panantayan natin. Asik, ilang transport workers na po ang aktual na nakinabang mula sa programa sa Quezon City, Navotas, Cebu, Tagum at Angeles City mula nang ito'y inilunsad? Yesterday lang po naman natin ito na inilunsad. So nag-target po tayo ng 11,000 o combined na po to in all 6 areas po all over the country. Meron po sa Quezon City halos naubos po ito, no? So 1,000 beneficiaries po ito. Sa Navotas din po 3,000 beneficiaries yung ating tinarget doon. Halos nabigyan din po sila lahat. Tuloy-tuloy naman po itong programa na ito. Katunayan nga po like dito sa Tagum, nandito po kami ngayon, Tagum, and dito sa Panabo, dito sa Davao del Sur, nakapag pamigay po tayo ng 1,000 mahigit for 1,000 mahigit na beneficiaries po ang nabigyan natin. And tuloy-tuloy po ito. Hanggang ngayon po ay meron po tayo mga binibigyan pa. Asik, pakipaliwanag po sa amin yung proseso ng distribusyon ng bigas sa transport workers. Meron po bang sistema ng listahan at paano po yung koordinasyon sa transport groups at sa DOTR? Yun po. Kami po ay nakipag-ugnayan with the local, sa mga LGUs po kasi yung po ating mga listahan ng mga TODAs ay meron po sila. So, meron po kasi silang mga ini-issue din ng mga IDs para sa ating mga TODAs, sa ating mga drivers. Pag naman po sinabi na kunwari member po sila ng TODA pero wala po sila yung kumbaga proof nun, ano, hinihingan na lang po namin sila ng kanilang driver's license. And of course po kasi kasama rin naman po nila yung mga kasamahan. So yun po, nagba-vouch naman po yung mga kasamahan nila na part po sila ng TODA doon. So pinibigyan naman po namin yun. Asek, ito very timely to, tsaka important. Paano sinusiguro na ang subsidized rice na ito ay makakarating lamang doon sa tunay na kwalipikadong benepisyaryo? Yun po, maigting po ang pakikipag-ugnayan natin, of course, with the LGU. Lalo na po sa mga TODAs nga at mga Jeepney Driver Association. Sila po kasi yung merong listahan nung kanilang mga members. At the same time po, meron din po kaming koordinasyon with DOTR. Naalala niyo po before, during the pandemic time, meron po tayo mga ayuda or mga subsidies na binigay sa ating mga TODAs at mga jeepney drivers. So, meron po silang listahan din na binigay sa atin. At the same time po, sinasabi nga po rin ng aming secretary, hindi lang po yung mga TODAs and jeepney drivers po ang magbibigyan natin sa susunod, pati po mga bus drivers, taxi drivers, alam naman po natin may mga asosasyon din po sila. And of course, kung pupunta naman po sila sa ating mga, kung saan po pwedeng mabili, dala po rin nila yung kanilang mga sasakyan panghanap buhay. So, okay na po yun kung basta yun po ay mapakita na sa atin na proof na sila po ay parte ng ganito mga asosasyon ay open naman po tayo at pagbibigyan po natin, mabigyan sila nitong Betting Bigas. Asik, pagdating naman po sa supply, gaano po katagal masusuportahan ng kasalukuyang NFA inventory ang lumalawak na demand mula sa transport sector at mga susunod pang benepisyaryo?
Sa totoo lang po kasi parang simula po nung tayo po ay nagsimula dito sa Benting Bigas, hindi pa po natin talaga nakakalahati itong supply ng NFA na gusto sana nating palabasin. So we are very much, kumbaga, talagang nagpupursige na po kami ngayon para po mas mapabilis ang aming pag-susupply dahil nga po mag-aanihan na naman. At alam naman po natin na bibili na naman po tayo sa ating mga magsasaka ng kanilang balay para po for buffer stocking and NFA. So, masisigurado ko naman po na marami pa po tayong supply at talagang tuloy-tuloy po yung pag-expand natin ng programa hanggang po sana sa termino ng ating mahal na Pangulo. Yun naman po ay guarantee natin at talaga namang kumbaga lahat po ng pwede natin sanang mapagbigyan mabigyan na po natin para po lahat naman makinabang dito sa ating Benteng Bigas. Asek, ano naman po yung hakbang ng DA para tiyakin na ang Benteng Bigas ay hindi lang nakakatulong sa consumer, kundi nagbibigay rin po ng makatarungang farm gate price para sa mga lokal na magsasaka? Yun nga po yung nangyari ngayon po, kasama po ng yung importation ban na para po mapagbigyan naman at mabili po yung mga lokal na produkto na palay natin sa reasonable at mataas na presyo. Ito pong Benteng Bigas naman talaga ay isang programa talaga na kumbaga hindi lang wag po nating titignan lamang yung epekto nito sa ating consumers. Kumbaga mayroon silang access sa mas murang pagkain. Pero at the same time po, ito ay paraan din natin para mapalakas natin ang ating NFA na makabili pa ng mas maraming palay sa ating mga lokal na magsasaka para po yung hindi po yung nababarat po yung kanilang produkto, yung kanilang palay. So, habang tayo po ay sumusuporta dito sa programa sa Benteng Bigas, tayo po ay talaga naman nakakatulong sa ating lokal na produksyon. Dahil tayo ay mas makakabili pa sa ating mga magsasaka ng kanilang palay sa reasonable at mataas na halaga po, para mas malaki po yung kanilang kitain. Asek, nabanggit din po ang target ng programa na 15 million na households or 60 million Filipinos na makikinabang sa programa by 2026. Ano po yung roadmap ng expansion na ito at para makamit ang target na to sa susunod na taon? Ngayon po kami ay merong binuo na TWG sa Department of Agriculture. Ina-identify na po namin yung sectors na pagbibigyan po natin, yung 15 million households na po na ito, na makikinabang po at magkakaroon ng 10 kilong alokasyon ng bigas kada buwan na makakabili po sila ng Benteng Bigas. Aside from the vulnerable sector po, kung sino na po yung binibigyan natin ngayon, tingin ko yun na rin po yung ating itutuloy-tuloy na programa. At the same time po, tayo ngayon gumagawa ng, kumbaga, para mas madali po yung monitoring natin. Dinidigitalize po natin yung ating pagkiklaim, kami po ay gumagawa ngayon ng digital app. Soon po ilo-launch din po namin ito para po mas mapadali yung pag-register ng mga pwede pong mag-claim, mga beneficiaries. Kasi aside po yung meron na tayo ngayon, yung RSBSA nga po, yung registry natin ng mga magsasaka at pangingisda, ay expand pa po natin to kasi isasama po natin yung vulnerable sector, yung minimum wage earners. Ito po, nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa transport groups, sa DOTR, LTFRB at DepEd po susunod next month para po masama na rin yung ating mga public school teachers. Maganda po itong application na to, digital app na to, kasi real time po nating mamomonitor yung mga beneficiary po nating nakarehistro sa programa, at pag sila po ay bibili, yun na lang po yung hahanapin at mamomonitor po natin maigi kung sila po ay nakaklaim na para sa buwan na ito, at next month na ulit sila pwede makaklaim. Yun po naman ay puspusan talaga namin ginagawa ngayon para po talagang mas mapadali yung pagmamonitor natin at pag-identify nga po ng ating target beneficiary. Asek, paano naman po pinaghahandaan sa ngayon yung logistical challenges gaya ng transportation, imbakan at coordination, lalo na sa malalayong probinsya? Ngayon po, tinatap natin ngayon ng NFA, yung ating mga warehouses. Gusto sana po natin kasi nga nakikita natin na ang nagiging talagang challenge dito yung
pagta-transport mula sa NFA papunta po doon sa mga pagbebentahan na Kadiwa centers or Kadiwa stores, ano po. Titingnan po natin, isa po sa mga plano is bubuksan po natin ang ating NFA para gawin po natin doon na po pwedeng bumili ng ating 20 bigas. Lalo-lalo na po doon sa mga malapit lang dito sa mga NFA warehouses na to. Nasa pipeline po natin ito na gagawin para po mas accessible siya. Kasi sa ngayon po, NFA warehouses, ang kinikater lang po niya na pwede siyang magbenta ay sa mga magsasaka lang po. So, i-expand po natin to para mas maparami pa po yung pwedeng bumili. At the same time po, tayo ngayon ay tumitingin din ng mga partners natin in terms of logistics. Tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga LGU, no? Kasi po, nasa pipeline din natin na lahat na ng probinsya by end of October ay magkakaroon na po sana ng P20 bawat probinsya. So tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa ating mga LGU na kumbaga kung hindi na po ito masasabi nga may subsidy dapat ng LGU, kaya lang marami pong challenges ito, no? So ang nire-request na lang po sana namin sa kanila ay matulungan kami in terms of pag-pick up or yung logistical support pagdi-deliver nito sa mga ating mga stores and Kadiwa stores and centers na malapit po dito sa ating mga NFA warehouses. Asik, sa ngayon, kamusta naman po yung operasyon ng Kadiwa site sa buong bansa? At ilan na po sa mga ito ang may benteng bigas na mabibili? At this time, as of last week po, nasa 239 Kadiwa stores na po ang nagbebenta ng P20 out of yung 711 natin na Kadiwa stores nationwide. Balak pa natin itong palawigan, of course, yung sa P20 natin. Marami po tayong pakikipag-ugnayan o convergence projects po na tinatawag with other government agencies para pa po mas ma-expand pa natin, like yung dito po sa DSWD, yung pag-merge po natin ng kanilang walang gutong program at ang ating Kadiwa stores. Yung pag-accredit po nito ay para makatulong din po tayo na mapalawig pa yung programa at the same time tayo susuporta na rin sa mga iba pang programa ng ibang ahensya ng ating pamahalaan. Yan po ay tuloy-tuloy naman po. At asahan niyo po na yun, mag-expand po tayo ng maraming Kadiwa stores at P20 stores nationwide po. Asek, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Ayun po, kami po sa Department of Agriculture, kasama po of course ating Presidente, si ating Presidente Bongbong Marcos at aming Secretary Kiko Laurel na pinag-iibayo po namin ngayon at pinagpubuti na maipakalat at ma-expand palalo ang ating P20 program para po lahat ng hindi lang po vulnerable sectors, yung mga tingin po namin ay nangangailangan talaga na makapag-avail ng ating P20 ay mabigyan po natin. Hopefully po by end of October, malalagyan na po natin lahat ng probinsya ng P20 at the same time yung ating mga Kadiwa stores, expand pa rin po natin para hindi lang po yung P20 ang ating ma-carry or mabenta doon, pati po yung mas murang pangunahing bilihin mga agricultural products na galing po sa ating mga lokal na magsasaka, of course, sa murang halaga at sa quality naman po, hindi natin ito matatawaran. Yan po naman ay isang commitment ng ating Department of Agriculture. Hopefully, by end of October po, malalagyan po natin sa halos lahat na ng probinsya sa buong bansa po. Yun po ating commitment ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Genevieve Vilicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture.